In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alechem. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin namang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Umagang-umaga ng araw ng linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang napakita kay Maria Magdalena. Itong demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahahapis at umiyak at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria. Nabuhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya'y napakita rin sa dalawang alagad na naglalakad patungo sa bukid. Ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang dalawa at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari. Ngunit sila may hindi pinaniwalaan pagkatapos na pakita siya sa 11. Samantala gumakain ang mga ito, pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo. Sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa mga gawa sa Ebanghelyo, nakita natin ang una at paulit-ulit na kabiguan ng mga alagad na maniwala sa muling pagkabuhay ni Jesus. Sa kabila ng mga patutuo ni Maria Magdalena at ng dalawang alagad, nanatili silang nag-aalinlangan, ngunit hindi sila iniwan ni Jesus sa kanilang kahinaan. Siya mismo ang nagpakita sa kanila. Pinagwikaan sila at pagkatapos ay inutusan sila kumayo at ipangaral ang mabuting balita. Unang pagbasa sa gawa. Samantala sa gawa ng mga apostol, magkikita natin ang malaking pagbabago. Si Pedro at Juan, dating mga takot, ngayon ay buong tapang na nangangaral tungkol kay Jesus, kahit na sila ay pinagbabantaan ng mga pinuno ng bayan. Dahil sa Espiritu Santo, nagkaroon sila ng lakas ng loob na ipahayag ang katotohanan. Hindi maaari na hindi namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Tayong mga Romano Katoliko, ngayon ay patuloy na inanyayahan bumangon mula sa ating pag-aalinlangan, takot at katigasan ng puso. Tulad ng mga unang alagad, tinatawag din tayo ni Kristo na maging mga tagapagdala ng kanyang liwanag sa sanlibutan. Mga halimbawa ng mga pagbabago ngayong panahon ng muling pagkabuhay. Pagbalik ng mga mesa
at pagdiriwang sa mga simbahan. Maraming simbahan ang muling nagbukas ng kanilang mga pintuan ng mas maluwag, lalo na sa mga bansang bumangon mula sa pandemya. Pagtutulungan sa mga relief at charity programs. Maraming parokya ang nagsasagawa ng feeding programs, scholarship drives, medical missions, at outreach para sa mga nasalanta ng kalamidad. Ang pagsasagawa ng synodality, ang mas aktibong pakikilahok ng mga laiko sa mga konsultasyon ng simbahan bilang tugon sa panawagan ng Santo Papa para sa isang listening charge. Digital evangelization. Mas marami ang gumagamit ng social media para magbahagi ng salita ng Diyos, lalo na ang mga kabataan. Ang mga tugon natin bilang simbahan at paano baguhin ang mga pagkakamali. Mas aktibo tayo ngayon sa mga gawaing simbahan, katekeses, at pagtulong sa kapwa. Ang pagbabago, kailangan mas maging bukas tayo sa pag-akay sa mga nanawawalay sa pananampalataya. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Huwag matakot mangaral, kahit minsan hindi pinapaniwalaan agad. Magsisi at pagpapago. Humingi tayo ng tawad sa mga pagkakataong tayo'y nagiging malamig, nagduda o naging saksi ng pananampalataya sa maling paraan. Manalangin tayo para sa mga may sakit. Aming mahabaging Diyos, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus, kami ay umaasa sa paggaling at kaligtasan. Ipinapanalangin namin ang agarang kagalingan ng aming mahal na Obispo Jose Bantolo, Padre Vicente Gomez, Padre Boy Bautista, Padre Nathaniel Cañares. Pagalingin mo rin ang lahat ng mga nanonood at nakikinig at ang buong sangkatauhan na may dinaranas na karamdaman. Bigyan mo sila ng lakas ng katawan, tibay ng loob, at matibay na pananampalataya. Panalangin para sa mga yumao. Mahal na ina naming si Maria, sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang panalangin, inihahabilin namin sa iyo ang kaluluwa ni Pope Francis at lahat ng pumanaw. Kabilang ang mga mahal naming kapatid na pumanaw na. Dalhin mo sila sa walang hanggang liwanag at kapayapaan sa piling ng iyong anak. Lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ni Jesus na muling nabuhay. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Biblia, San Marcos, sa Gawa, Catechism of the Catholic Church, section 641 to 644, tungkol sa mga pagpapakita ni Kristo pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Evangelii Gaudium ni Pope Francis tungkol sa pagiging misyonero ng mga Kristiyano. Gaudete et Exsultet ni Pope Francis. Panyaya sa kabanalan sa makabagong panahon. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghelyong ito. May mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan, o anong mga aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito.
Sama-sama natin pagnilayan at palagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos ni pinapahayag ni Jesus sa Ebanghelyong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita. Naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!